Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo, mga kababayan. Komentuhan po natin mga tama, ito pong pahayag ng sikat na sikat po ngayon dahil po may presidente po na may gumagamit ng pulburon. Magmula po nung nagkaroon po ng presidente na gumagamit po ng pulburon, ay sumikat po itong tao na ito umano. At napakahusay po magsalita ngayon, yung tinatawag na sabakwin. At meron din pong kaso pagdating po sa pulburon. Ito po, mga kababayan, minalit niya po. Ayon po sa kanya ay lumiliit daw po ang mundo ng mga kasabwat daw po ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Kasi nga po, kailangan po nilang painitin ang issue ng ICC. Dahil po, pang-divert po sa lahat ng issue yan. Issue po na natuklasan natin na ginawa po nila sa panahon ni Pinoy na nawalan po ang Pilipinas sa tinatawag na West Philippine Sea ng napakalaking tubig. Pag-aari nating karagatan, ang 240 nautical miles. Mga kababayan, sa panahon po nila nawala at naipamigay po yata. Kailangan po nilang mag-ingay at siyempre kailangan nilang proteksyonan yung issue ng korupsyon para po ma-divert lahat. Hindi po ba? Kaya nga gamit na gamit po ngayon lahat ang mga kaalyado, pati po ang katulad ng taong ito na napakahilig po sa saba umano. Pakinggan na po natin. Naniniwala si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na lalo pang lumiit ang mundo ng mga umano'y kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng anti-drug campaign nito. Kasunod ito ng inilabas na dokumento ng International Criminal Court o ICC kung saan pinangalanan ang umano'y co-perpetrators ng dating Pangulo sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito. Naniniwala rin ang kongresista na marami sa mga nabanggitang umano'y magtataguna. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Yan po mga tambay. Kaya po ito mga tao na ito, katulad po nito, na napakarami pong issue at napakarami rin pong kaso na bigla pong naabsuelto isa-isa dahil nga po nagkaroon po ng presidente na gumagamit umano ng pulburon. Bigla pong nawala ang mga kaso yata nito. Ganyan po dahil na-protectionan po yata nung mismo na grupo na gumagamit din ng pulburon at ginawa pong negosyo ang pulburon. Kaya nga po mga kababayan, kung mauupo po ang Vice President Sara Duterte na maging presidente, lahat po nang ayaw sumunod at maniwala sa ating judicial, sa ating soberenya, at binabaliwala at binabastos po ang ating hukuman, na ayaw po nila sa Pilipinas at gamitin ang ating saligang batas, gamitin ang ating hustisya, gamitin ang ating judicial at mga korte sa Pilipinas. Pag ayaw nila at wala silang tiwala sa ating batas, palayasin na po ng Pilipinas. Lalong-lalo po yung naniniwala po na ang batas po ay banyaga ang masusunod. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung mga sipsip at balimbing sa western, sa mga puti. Katulad po nito ni De Lima, sana po itong mga tao na ito na naniniwala po sa ICC, mga kababayan, yan po sana ang paalisin ng bansa at huwag nang pabalikin umano. Yung mga tao na panatiko po ng International Criminal Court, lalong-lalo po yung mga politiko, katulad po nito, mga kababayan, sila po ang walang karapatan umano sa ating bansa. Dahil una-una, mga traidor. Mga traidor ito umano. Dahil mismong saligang batas natin,
mismong judicial natin ay hindi po nila nire-respeto. Wala po silang pagrespeto sa ating hukuman. Dahil unang-una, ayaw nilang gamitin ang ating hukuman. Nakadepende po sila sa dayuhan. Hindi po ba? Pagka ganito pong klase ng tao at politiko, na mismo mga politiko pa na sinasabi nila na dapat ay sumunod sa batas sa ating bansa. Pero ayaw po nila itong sundin at katigan. Hindi po ba? Dahil una-una, ayaw nilang malitis ang Pilipino sa ating hukuman. Ganyan po katindi ang mga taong ito. Bakit pa tayo nag-create ng ating justice system? Di sana tinanggal na natin ang ating justice system kung ganitong mga tao ang susundin natin. Kung mga ganyang klaseng tao ang susundin natin, na napakarami rin pong anomalya na ginawa sa ating bansa at napakarami rin pong panglilihis, pagsisinungaling, kriminal, bisyo na pinagkaperahan pa. Hindi po ba? Para lang po sa mga kasakiman, para sa kanilang kasakiman sa pera at kapangyarihan. At alam naman po natin si Dilima na ang lahi nito, hindi po ba ang tiyahin nito, yung nagbigay po sa atin yung asawa ng tiyahin nito, ang nagbigay po ng napakalaking problema sa ating bansa. Mahigit 50 taon. Hindi po ba ang grupo ng CPP and PNDF, ang asawa po ni Joma Sison ay tiyahin po ni Dilima. Umano, ayon na rin mismo yan kila ka Eric at marami pa nagpapatotoo. Ang tiyahin ni Dilima ay asawa, di ba, ng komunista umano. Tapos paniniwalaan mo itong tao na ito? Meron ding kaso. May kaso sa lalaki. May kaso sa pulburon. At may kaso sa COA. Pinababalik ng COA. Hindi po ba? At ang pinakamatindi pa, nasa makakaliwa pa, umano, ang mga salot na ito. Hindi po ba? Kaya nga po, mga kababayan, nakikita naman po ni Kamanong, ito naman pong mga kababayan natin, katulad ng mga senador, ito pong si Bongo at si Senator Bato at si Aguirre na dati pong naging sekretary po yan ng DOJ nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman po natatakot yan. At sa tingin naman natin, papayag ba yung mga tao na yan? Papayag ba sila na maging matraidor sila? Papayag po ba yung mga tao na yan na yung ginawa pong pagkidnap sa dating Pangulo ay mangyari ulit, maulit sa kanila? Hindi po papayag yan. Malabo po sa sabaw ng posisyon na pumayag yung mga tao na yan. Dahil unang-una, mga kabayan, hindi naman po tangat bobo ang ating Korte Suprema. Kaya nga lang po, ang nangyayari lang po, medyo mabagal pa yung mga desisyon na iniintay po ng sambayan ng Pilipino. Na mabagal po kasi yung pagdesisyon nila. Iniintay po kasi natin yung desisyon nila. Lalong-lalo po yung petisyon na pinetisyon po ng pamilya Duterte na kinukundina nila yung ginawang pag-aresto, na kidnapping ang ginawa ng administrasyon. Yan po ang iniintay po natin. Nababagalan po ang taong bayan dahil wala pa po yung desisyon kung tama po bang ginawang pag-aresto na hindi man lang po dinala sa ating hukuman, korte, at basta mo na lang dinala sa Villamor Air Base at biniyahe mo na papuntang Dahid. Hindi po ba? Iniintay po natin yan, mga kababayan. At alam din naman po natin, mga kababayan, na itong mga tao na ito, katulad po ni Dilima, hindi naman po habang panahon ay sa kanila. Maiksi lang po ang panahon, maiksi lang po ang araw. Ang araw po'y lumilipas. Katulad po niyan, pag hindi po nila na-impeach ang Vice President, hindi nila napabagsak ang Vice President, sa tingin nyo, sino babagsak? Sino babagsak, Dilima? Lalo pa ngayon, napakarami natutuklasan ng mga Pilipino. Isang damukal ang natutuklasan ng mga Pilipino ngayon, Dilima. Kaya magdoble kayod ka na. Isama mo na, bakit nananahimik kayo ngayon? Tahimik siyata si Trillanes. Hindi po ba? Bakit nananahimik si Trillanes ngayon sa usapin ng West Philippine Sea?
o ng South China Sea. Bakit kaya nananahimik? Wala yatang kundi na ngayon si Trillanes. Puro ang maingay lang ngayon. Itong Makabayan Black at si Dilima. Hindi po ba? Dahil binabanatan niya rin po ang South China Sea o itinatawag na ang China. Binabanatan din po ni Dilima ngayon ang China eh. Hindi po ba? Kasi mga kababayan, natutuklasan ng mga Pilipino ang mga pinaggagawa nila ng mga liberal na sinasabi. Ang grupo ng liberal, ng pink, ng dilaw. Lalong-lalo po sa West Philippine Sea. Di po ba? Kaya maiingay po sila ngayon. At kailangan po nila i-divert. Kasi pati po sila ngayon ay nasa hot seat. Ang dilaw, ang liberal, ang pink, ang grupo po nila. Grupo po nila Carpio, ni Trillanes, nila Dilima, nung panahon ni Pinoy. Dahil nawala po ang ating pag-aaring katubigan ayon kay Senator Marcoleta dahil po sa desisyon ni Carpio na kaalyado nila panahon ni Pinoy ay napamigay ang ating karagatan na hindi bababa sa 240 nautical miles. Hindi ba dilema? At syempre, mga kababayan, sangkot din ang mga kaalyado ni Dilima, lalong-lalo ang Makabayan Black, sangkot din sa issue ng korupsyon yan, dyan sa House of Representatives. Siyempre, mga kababayan, alam naman po ng Vice President, lahat ng ginagawa nila, siyempre, takot na takot sila. Hindi lang po sa pera sila nagdidelikado, pagka ang Vice President ang naupo, delikado rin po ang kanilang grupo, ang makakaliwa. Delikado po yan dahil yan po ang panukala at gustong mangyari ni Vice President Sara Duterte na matapos na po ang pakikibaka ng mga makakaliwa dahil ito po hindi nagbigay ng maganda sa ating bansa. Bagkus, napakarami pang problema ay binigay nito lalong-lalo po sa mga anak natin na nakukuha nila, nabe-brainwash nila para maging grupo nila. Hindi po ba? At karamihan pa ng ating mga anak ay nagkatsugi-tsugi dahil sa samahang ito. Hindi po ba Dilima? Kaya nga po doble kayod na sila ngayon eh. Nagdo-doble kayod na si Dilima at ang kanyang grupo. Ang nakakalungkot lang po mga kababayan, pati po ang mga kaparian, kamadrihan, gamit na gamit po nitong grupo na ito. Itong grupo na ito. Kaya nakapagtataka kung ano pa yung taong simbahan. Mga kababayan, hindi nakakita ng katotohanan at kinakampihan pa ng taong simbahan. Madre pare dito sa grupo ni Dilima na kinakampihan pa yung mga gumagawa ng mga katarantaduhan at kawalanghyan sa ating bansa. Hindi po ba? Nakita niyo po ba nag-iingay ang simbahan ngayon? Nag-iingay po ba sila sa korupsyon? Tahimik. Hindi po ba? Kaya nga nagtataka tayo eh. Pati po ba sila ay nagkakapera ng mali-maleta? Sa bagay, nung nakaraang taon, nakita natin si Tambaluslos. At ang grupo ni Tambaluslos, maleta pa dala. Hinandog doon sa isang misa. Hindi po ba? Maleta ang dala eh. Hindi po ba? Kaya nga sabi ng mga kababayan natin, ano kaya laman ng maleta? Mga kababayan. Kaya nga dito, mga kababayan, yung ginagawa ni Dilima at grupo nila at nakipagsabwatan, lalong-lalo yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, kung hindi naman po kinidnap yan, mga kababayan, mapupunta po ba doon yan kung hindi sila nagsabwatan at kung hindi ginamitan ng maraming pera yan umano. Kaya dito po kay Dilima, mga kababayan, kung saan ka galing, nanggaling ka sa kulungan, hindi ba? Isang araw, linggo, buwan, taon, malapit na. Baka sa susunod, nasa kulungan ka ulit. Hindi kaya, Dilima? Baka, mabalik ka sa kulungan at baka mas marami ka pang makasama. Hindi kaya? Yan ang malaki po nating tanong sa kanya ngayon. Baka hindi lang ikaw, baka pati ang mga amo mo
at pati ang mga boss mo, pati ang grupo mo sa makakaliwa, baka makasama mo na rin sa kulungan umano. Lalong-lalo, ang pinababagsak po na pamilya Duterte at makakaalyado nito ay makabalik sa pwesto. Dahil ang mga Pilipino ngayon, tahimik lang. Tahimik na galit ang mga Pilipino ngayon. Dahil unang-una, wala kaming maasahan sa men in uniform. Hindi ba? Ang mga men in uniform generals natin ay sumasang-ayon pa sa mga kawalang hiyaan umano ng mga politiko. Hindi kaya? At sumasang-ayon din yata sa kawalang hiyaan ng makakaliwa. Hindi kaya? Dahil una-una, sila rin ay nagtaksil umano sa dati nilang commander-in-chief. Hindi po ba? Kaya napakarami pong problema ang nangyari po sa ating bansa. Dahil lahat po ng isinuka ng mga Pilipino ay siya pong muling kinain ng administrasyon po ng binagawang Pilipinas. Yung mga isinuka na ng mga Pilipino, majority, kinain po ng administrasyon ng binagawang Pilipinas at nagsama-sama pa sila umano. Kaya po ang labas ngayon, tayo po mga normal at matitinong Pilipino ang pinahihirapan po ng mga salot na ito. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi ni Dilima na lumilit daw po ang mundo nila Senator Bato, Senator De La Rosa, si Senator De La Rosa Bato at si Senator Go at ito pong sila Aguirre at yung mga iba pa na sinangkot nila dyan, hindi po totoo yan. Darating po ang panahon na mas maliit po ang mundo nila, lalong-lalo sa Pilipinas. Mas maliit po ang sa kanila. Hindi po ba? Tayo naman po yung maasa dahil nahandyan naman po ang ating mga pinagsama-samang dasal, mga kababayan. At siyempre po, nahandyan pa ang wish ni Cara David. Hindi po ba? Pare-parehas po tayong may sakit. May sakit na rin po ang Pangulo. May sakit na rin si Dilima. Hindi kaya? Tingnan po natin. Mga kababayan, pare-parehas pong maiksi ang buhay natin. Pagka minalas-malas kayo, pare-parehas tayong may sakit. At pagka minalas at natupad ang wish ni Cara David, baka maiba na agad ang presidente ng bansa. Hindi kaya? Delikado si Dilima. Baka unang lumiit at baka mawala sa Pilipinas ang tao na yan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Shena, Jesus Valdepena, kay Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat mga kabayan. God bless po sa atin lahat at tis lang po. Paalam. Bye-bye.